Naku po, Russia naglabas ng warrant of arrest laban sa mga ICC at official nito, no? At dito sinasabi nila, lulusawin at bubuwagin na daw ito ng makapangyarihang bansa na tulad ng Amerika at Russia, no? At dito ay tinalakay niya ni Harry Roque na yung bagong abogado ni PRRD ay pabor ngayon sa nangyayari ngayon sa ICC, no? At ito na nga po ang dumating na ang panahon natin na kung saan hindi mananaig ang kasamaan. Dati yung panahon na gagawa ang Panginoon ng paraan para hindi naman para sa tao ipagtanggol si Duterte, no? Hindi yon. Kung si Duterte nakagawa ng kasalanan, panagutan niya yon sa bansa niya at panagutan niya rin yon sa Panginoon Diyos kung ano man ang kasalanan ginawa niya. Pero nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa sitwasyon ngayon, nagkakagulo ang kanyang bayan o nagkakagulo ang mga Pilipino dahil sa mga ito, dahil sa ICC, no? Kasi nagagamit ang ICC nilang weapon eh. Yan nagagamit nilang weapon, di ba? Isipin mo, wala ka ng jurisdiction, wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero ito pa rin ang ginagamit mo. Ibig sabihin yung justice system sa Pilipinas, binabaliwala mo. Ang ginagamit mong weapon sa ICC ngayon kasi para wala nga namang sisihin balang araw. Sasabihin mo, hindi ako nagkasalanan yan, ICC may kasalanan yan. Sumusunod lang kami. Diba? Ligtas naman talaga. Kasi kung sa Pilipinas lilitisin sila Bato at si PRRD at sila Bongo, sisisihin nila si diba, yung nagpapakulong. Ngayon, para ligtas katawan siya, ito gagawin paraan nila. Papabor sila sa ICC, gagawing weapon, no? Yan aking chore lang yan, no? Ngayon, ito po, Russia po. Dito po sa post ng isang page at ito ay napatunayan naman natin mga nakaraan pa na talaga alam natin, hindi lang si Trump ang gusto hatulan itong ICC na to, hindi ang Russia mismo. No, naglabas ng warrant of arrest laban sa mga opisyal ng ICC. Batay dito sa post na to, no? Basahin natin. Mayo 24, 2026. Ito lang to. Naglabas ang pamahalaan ng Russia ng warrant of arrest laban sa ilang opisyal ng International Criminal Court, kabilang ang chief prosecutor at 8 hukom ng International Tribunal. Ito sinasabi natin, no? Tapos na maligayang araw nyo. 'Di ba? Biruin mo, huhulihin mo si Bato, huhulihin mo si PRRD, then ang iniisip nyo kasi nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng humanity, yung paggurgur sa mga tao. Hindi nyo alam sa nangyayari ngayon, para nyo rin pinapatay yung sambayan ng Pilipino. Kayo mga taga-ICC, parang pinagkakagulo nyo Pilipinas dahil sa ginagawa nyo. Alam na mga ICC, alam nila na kaya sila nabuo dahil para sa mga bansang walang justice system. Pero alam na mga ICC na ang Pilipinas ay buhay na buhay ang justice system. 'Di ba? Wag nilang sabihin na wala kasi mahina kasi sistema sa Pilipinas. Mahina? Bakit si Bato inuhuli sa NBI? Agad-agad doon sa Senado. 'Di ba? Uhulihin kaagad sila. At ang nagbawaran pa si Bilyan. Si Tiririling, di ba? Sasabihin yung mga loyalista, pati mga pinglawal, mahina ang justice system sa Pilipinas. Tanungin mo sila, bakit sa ICC sila kasi doon siya nagkasala. Kasi mahina justice system sa Pilipinas. Mahina, mabagal daw, mabagal. Mabagal? Ano yung ginagawa doon sa Senado? Mabilis paghuli kay Bato. Kapag utos ng ICC, mabilis. Pero pag utos sa Pilipinas, mabagal. Ganun ba yon? O sisihin nyo si Bonget. Siya nakaupo ngayon eh. Sisihin nyo kung mababagal ang sistema ng Pilipinas. Di ba? Ang alam ng ICC na ang Pilipinas gumagana ang justice system. Pero sige pa rin sila nahuhulihin nila si Bato rito at si PRRD. Di ba? Kaya sila nabuo dahil alam nila pag walang justice system ang isang bansa, sila ang kikilos. Di ba? O ito, ayon sa ulat na hinatulan ng korte sa Russia ang ICC Chief Prosecutor na si Karim Khan, 8 hukom na nakakulong absensya o kahit wala silang pagliliti. Si Khan ay umano'y sintensyahan ng 15 taong pagkabilanggo habang ang mga hukom ay nakatanggap ng hatol mula sa 3 hanggang 15 taon. Isisama rin ang siyam na opisyal na wanted list sa Russia. Sinasabing habang ito sa bilang direktang tugon matapos maglabas ang ICC noong 2003 ng global arrest warrant laban kay Vladimir Putin. Kaugnay ang aligasyon sa war crimes in Ukraine. Hindi kinilala at hindi membro ICC ang Russia. Biruin mo hindi membro pero gustong hulihin Antindi nito, no? Parang naniniwala tuloy ako sa sinabi ni Harry Roque na kaya sila nanguhuli, hindi para sugpuin yung krimen,
kundi para may sahod sila, magkaroon sila ng para sahuran sila, may gawin sila doon. Kagaya ng kay Tatay Digong, kung wala si Tatay Digong anong kasahurin nila? Hindi kinilala at hindi miyembro ng ICC ang Russia, kaya limitado ang jurisdiksyon ng tribunal sa bansa. Gayunman, maaaring maharap sa posibilidad ng pag-aresto ang mga opisyal ng ICC kung bumiyahe sila ng bansang may kooperasyon sa alyansa ng Moscow. Ibig sabihin, pag bumiyahe ka dito na may alyansa, pwede kang i-detain. Di ba? Baka tumunog yung yung alarm ko, wanted to. Yan, baka naka-alarm na kayo sa mga airport. Di ba? Di ba alam naman natin si Trump, di ba? Parang sinanction yata itong mga to. Di ba? Pati mga bank account pinris. At ang balitang ito ay hatid sa atin ni MoneyPay ng bagong wala to. Ano to? Ito nga po, ayan, mga opisyal, ICC, may warrant of arrest sa Russia. Kayo na lang po ba, kayo mag-search para malinawan kayo, no? At ito mas matindi bago tayo magsimula, no? Bago tayo pumunta kay Harry Roque at kay Mike Defensor. Mismong lawyer ng ICC sinabi na, alam nila kaysa sa Pilipinas. Ibig ko palang sabihin, mas magaling ang lawyer ng ICC kaysa sa Pilipinas. Kaya yabang ng iba dyan, na mga vlogger, na ang galing-galing ng Pilipinas. Anya, tama desisyon ng dalhin si Bato sa ICC, dalhin si PRRD sa ICC, tama desisyon. Lawyer nga ng ICC, naisip nila Tayo pa kaya, hindi nyo naisip? Naisip nila yan. Kaso nga lang, gusto nila yung galit nila mauna kesa dun sa katwiran. Yun lang yun. Veteranong ICC lawyer, sinabing dapat magdesisyon muna ang Korte Suprema ng Pilipinas bago isuko si Sed Bato. Tingnan mo, alam nila. ICC lawyer, pero yung mga ICC official, sige pa rin sila. Uhulihin. Alam mo ang ICC, totoosin, wala naman talaga silang alam Hindi naman big deal sa kanila yung paghuli kay Bato talaga. Ang big deal lang talaga etong mga to na gustong pahuli si Bato sa Pilipinas. Sila, bonus na lang ng mga ICC kung mahuli si Bato. Alika, dali nyo rito ako, mahuli nyo. Kami na bahala dito yan. Lilitisin namin dito yan. Di ba? Ganyan mga yan. Di ba? Naniniwala ang ICC lawyer na si Michael Carnabas na ikinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema sa inyong hinaharap na Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant na kinakaharap nito. Sa kanyang komentaryo, sinabi ni Carnabas na habang tapos ang issue ng warrant ni de la Rosa at sa ICC dahil sa naumpisahan na nila ang preliminary examination bago pa man umalis ang Pilipinas sa Rome Statute, hindi pa maumano ito may tutuloy tapos na sa Pilipinas. Ayon kay Carnabas, ang dapat masagot na katanungan sa issue kinaharap ni de la Rosa ay kung may otoridad pa ba ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC kahit na nag-withdraw na sila sa Rome Statute. Wala na! May bagong Pilipinas yan, di ba? Paano mo masasabing bagong Pilipinas kung papakuha mo si Bato sa ICC? May bago ba sa Pilipinas kung si Bato? Niloloko kayo mga Pilipino. Bagong Pilipinas, pero ipapahuli si Bato sa dahig, sa ICC. Meron bang bago doon? Ang bagong Pilipinas, ibig sabihin, binuo lahat. Kaya nga bago Kung baga sa cellphone na dating naglalag, dating sira-sira, dating nag-ghost, touch na, biyak-biyak, di ba? Biyak-biyak na yung cellphone mo. Kung sa bago, bumili ka ng bago, walang issue. Mas mabilis. Bakit sa ICC kayo umaasa? Di ho ba? Kaya ito mismong lawyer nagsasabi sa atin, mismong lawyer ng ICC mismo na tiga-Netherlands siya tato, hindi ko alam kung na sinasabi niya, konsultahin niyo muna inyong lawyer. Di ba? Yan ang hirap kasi sa mga Pilipino dito. Pumapabor kasi sila, galit sila kay Bato. Gusto nila mahuli to. In the same time, mawala si Bato sa eksena, mapalitan ng liderato. In the same time, sa eleksyon, mahina na ang mga Duterte kasi nabawasan ang mga malakas na boto. Kasi malakas si Bato Biruin mo, lakas ng boto na ito, 26 million, 23 million yata. Gusto si Bongo, pinaka number 1, top sa botohan, nadaig pa sila Bamakino ng boto ni Bongo. Ayaw nila pag nawala si Bongo, yung mga tao tatamarin na. Diba? Isipin nila wala na kasi pag inendorso ka ni Bongo, malakas yun. Alam ba, mayor, inendorso ka ni Bongo, mananalo mayor May possible na manalo ang mayor. Hindi sureball na manalo, pero may possible. Kasi inendorso ka ng malakas ng kandidato ng senador na si Bongo. Pag nahuli si Bongo, nakulong na, para si Bato, wala na malakas na kandidato. Wala nang panlaban.
O, isa yan sa mga nakikita nila. Yan ang aking teorya. Sipin mo, o eto, Russia, hindi natataranta na sila. Dahil ang Russia na yan, nagbaba ng hindi. Siyempre, pag Russia kumilos, alam ng Putin yan. Kikilos ba ang Russia sa bansa, laban sa bansa, na hindi alam ni Putin? Malamang ba kasi Putin nagbaba ng kautosan dyan? Di ba? Kasi si Putin ang si Putin ang huhulihin Malamang si Putin ang utos dyan. Di ba? Ganoon lang yun Oh. Kaya dito masasabi natin kung makakalaya ba si PRRD. Hindi natin sigurado, pero may possible. May possible siya. Na kapag ito talagang tuluyan na pinagtulong-tulungan ng bansa na ICC na upang mabuwag ban o hindi o pahinain, mapipilitan silang gawa ng paraan yung mga kagaya nila Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin, di ba? Siguro, sana nga mangyari, isang himala mangyari, sana habang sila Trump at Putin, total naman nakasama nila si PRRD at alam naman ng Amerika, ng pati ang Russia, na ang Pilipinas ay hirap sa ekonomiya. Alam ng mga Russia yan. At alam ng mga nila Trump bilang isang magaling na presidente sa buong mundo na si Trump, na tingin nyo ang kanilang pakay ngayon mapaunlad ang bansa ng Amerika. Lalo, di ba? Kaya nga, make America great again. Di ba? Ibig sabihin, kung sana maisip ni Pres Trump at nila Putin na ang Pilipinas nangangailangan ng pag-angat ng ekonomiya lalo sa bagsak na panahon ngayon. At nakikita nila sa bagsak na panahon na Pilipinas sa ekonomiya, sumisingit itong ICC para hulihin ang mga taong nakaupo sa Pilipinas na siya magpapahirap sa bansang Pilipinas na lalong babagsak ang ekonomiya sa atin. Huli mo si Bato, huli mo si Bongo, huli mo pa ibang babagsak ang Pilipinas sa atin. Una-una magkakawatak-watak, una-una magkakaaway-away, una-una magkakagalit-galit. Tapos mga senador pa nakaupo. Okay sana kung si Bato hindi na nakaupo Okay sana kung si Bongo hindi na nakaupo hulihin hindi nakaupong senador Di ba? Combo ano gagawin mo? Ano gagawin? Sino papalit dyan? Mag-a-appoint ka ng senador na hindi naman binoto ng taong bayan? Kaya tama si Rowena Gonson slap election para matapos na kung sino talaga gusto ng taong bayan na senador. O, di ba? Iyan ang sabi ko sa duktong-duktong na yan. Pag sana maisip ni Putin na at ni lalo-lalo na si magaling na presidente si Donald Trump, na sana maisip niya, dumaan sa isip niya isang araw na ang Pilipinas number 1 si Sara sa survey. At kung magiging Pangulo si Sara Duterte, makikipag-ugnayan, hindi naman alyansa, isabi ekonomiya, sana maisip niya si PRRD yung tatay nun nandun sa ICC. Kasi hindi naman bago kay Putin to si Hindi naman bago si Putin kay PRRD. Eto, tingnan mo. May mga pa sila nagkita pa sila Kaya alam ni Putin yan. Di ba? Yan Sipin mo. Nagkasama pa sila Tatay Digong. Saka si Trump, di ba nagkasama si Tatay Digong? Friend niya sila kung tutuusin Sa bansa, pag-uusapan leader. Di ba? Kaya sana maghimala. Sana si PRRD mapalaya. At pag napalaya si PRRD at si Cayetano ang SP at ang flood control na imbestigahan, bigong-bigo sila ngayon. Kaya wala sila maibutas Ang katanging alam lang nila mang-asar na lang Asarin na si Mike Dipexor daw, Ilong daw si Harold Respicio, yun nila pag-asar nila Si Marcoleta, Pulpiluca, yun nila pag-asar nila Yun na, nami-personal na lang sila kasi wala na silang maibutas. Yun na, hanggang gano'n na lang sila. Iibayin yung pangalan, gagawin yung Guansong, Buangsong, yung Libiste, Lepiste. Diba? Yan yung mga BBM, yan yung mga Pinoy Canada, yan yung mga yan. Gagawin nilang iba-iba. Yun lang kaya nila abot sa kaya isipan. Diba? Magkukunwari siya na hindi sila fake news, pero yung salita nila, gagawin nila exage para isipin ng tao gano'n na nga yung mga DDS. Tapos sabi, DD-list. Biruin mo yun? Yeah? DD-list daw, DD-list. Diba, masarap ang DD-list. Masarap ang D-list. Ha? Sila, buhaya. Amo nila buhaya. Mas doon ako sa D-list kaysa buhaya. Asaran, di ba? Yan nila, nang-aasar na lang sila totoo lang. Ito, pahinga natin si Mike Defensor bago kay Harry Roque sa tungkol sa ICC na to. Alam mo, malaking pakinabang to Si Mike Defensor sa sinabi niya at yung 18 Marines na sana makita ito ng Amerika. Sana mag-international news to. Malamang na international news to kasi may mga media tayo pang international Sana na-i-vlog to o na-ilo sa international na marinig na sa buong Pilipinas lalo na ni Pres Trump
na nagkaroon ng allegedly bayaran sa ICC na nakita mismo ng 18 Marines. Ito, pakinggan nyo, ha? At yung sinabi ng 18 Marines, sila mismo ang nagdadala ng pera. Sila mismo ang nagdidirekta ng pera. At ito po yung malungkot. Nung kinausap ko ang 18 Marines tungkol kay Pangulong Duterte, kinwento nila sa akin, pagdating ng airport, susunduin na nila ang commissioner ng ICC. Oh, kaya makinig kayo, ha? Sana manood yung mga international news, makita to. Dadalhin sa hotel, may susi na bayad na nila. Dadalhin doon sa Raffles, sa bahay ni Saldico, doon sa Maidas, sa hotel ni Saldico. At dadalhin doon ang mga witness. Bit-bit ni Senador Trillanes. Ibinuo ang kaso 2023. Ibinuo ang kaso matapos ang eleksyon. Pinagplanuhan na ang Pangulong Duterte. Kaya po yan ang ginawa nila, kidnapping. Kinidnap ang Pangulo. Kinidnap ang isang Pilipino, isinurrender sa banyagang batas at banyagang korte. Matapos dun, nakikinig ang mga ICC sa lahat ng balita sa Pilipinas. Di ba nagpo-post nga sila? Di ba buwabatay niya sila sa mga balita? Di ba? Bias, di ba? Ang pinapakinggan nila, yung mga testigo lang ni Kuno, ni Pangulong Duterte. Di ba? Isipin mo bakit dilitisyon sa Pilipinas. Hindi ba naisip ng ICC yun? Na bakit sa amin pinu-forward to? Bakit hindi sa Pilipinas? Nananamantala din yung mga ICC. Gusto rin nila, na magkaroon sila ng customer Nagkaroon, di ba? O maliban na lang yung 18 Marines, nabayaran sila mali-maleta. Sunod, si Inday Sara Duterte, impeach. Impeach. At matapos po niyan, hindi natin nakita, nagkaroon ng flood control scandal. Nakita ngayon yung ninakaw na pera, maraming nagsalita, maraming nagalit, marami ang patuloy na tumutuligsa. Pero lahat yan, kinakasuhan nila. Ang huling usapan ng Kongreso at Senado, ang gusto nila, extension ni BBM. Extension ng Kongreso. Sabi nila sa mga congressman, eto pera, eto ang proyekto, at huwag kayong matakot dahil ma-extend ang Kongreso, extended si BBM, maligaya na naman ang araw ng mga buhaya sa Kongreso. Ngayon mga kasama, binabalik ko ang tanong sa inyo. 1986, nagka-revolusyon. Magmula ng 1972 na martial law. Ngayon po, nakikita natin, muling ibinabalik ang martial law sa ating bansa. Kaliwat kanan ang nakawan ng pondo. Walang martial law nangyayari, walang martial law. Pero, yung nakikita ngayon, mas masahol pa yata dun. So, nakikita ko. Di ba? Kasi pag dati martial law, alam mo may martial law. Alam mo na talagang mag-iingat ka. Ikaw mismo makapag-iingat. Ngayon, para tayo nangangapa sa dilim. Hindi ho ba? Ganun kasi bilang yun Sabi niya na mabuti na alam mo. Kaysa hindi mo alam. Pag hindi mo alam, nangangapa ka. Hindi mo alam kung saan ka magkakamali Di ba? Yung time ng panahon na yon, alam mo kung saan ka magkakamali, kaya mag-iingat ka magsalita. Dito, hindi mo alam Hindi ho ba? Mabibigla ka na lang, may ganyan Pwede ba pala yun, di ba? Magugulat ka na lang. Lalaban ba tayo? Lalaban ba tayo? Kayo ba ay natatakot? Kayo ba ay mapapatahimik? Ang ginagawa ng mga loyalista sa mga pinklawan, dumidepesa sila sa sinasabi ng mga DDS at ng mga neutral na tao. Alam mo, totoo mas maraming neutral na tao kaysa DDS Ang ginagawa nila, pag nagsalita yung neutral na tao, gagawin nilang DDS. Para iisa lang isipin sa bayan ng Pilipino, iisa lang ang kalaban, DDS. Pero hindi ho. Mga daming ordinaryong Pilipino, mag-survey kayo.
na hindi naman DDS pero namumuna sa nangyayari ngayon na ang daming problema ng bansa, hindi niyo unahin. Huwag na unahin eh. Huwag na setang unahin eh. 'Di ba? Pagsabay na lang eh. Di ba? Gusto niyo impeachment ni Sara? Okay lang, impeachment ni Sara, pero isabay niyo naman yung problema ng bansa. Lalo na yung flood control. Lalo na yung mga issue ng pangkabuhayan ng Pilipino. Isabay niyo naman. Eh wala eh. Hindi kayo nakikitaan ng gano'n eh. Talaga nakapokus lang kayo sa ICC saka sa impeachment. Di ho ba? Kung gano'n mga kasama, patuloy Para yun lang naratibo nila, kalabayan ng DDS, pero wala sila nilalatag na kabutihan para sa Pilipinas. May mga nakita ka bang vlogger ngayon, tulad ko, na nilalatag nila o para ikagaganda ng bansa? Wala. Meron ba sila na naratibo na yung flood control issue imbestigahan? O palagay natin Duterte ang nagnakaw ng kaban ng bayan. Meron ba sila na sabihin nila, i-push nila ang Duterte isa sa mga kaalyado nilang mga politiko, i-push ang investigasyon kay Duterte na kung talaga si Duterte nagnakaw ng kaban ng bayan, itong nakawan to nagpasimula. Di ba? Ganoon lang yun eh. Ang sabi pa ng pilosopo ng palengkera ng Malacanang, no? Alam nila kung sino yun, palengkera ng Malacanang. Ang korupsyon na to, ang nagsimula, si PRRD. Kung nagsimula pala si PRRD ng korupsyon na to, ba't yung pinagpatuloy? Di ba ganun yun? Kung si PRRD pa nagsimula ng korupsyon na to, ba't din nyo imbestigahan? Kayo nakaupo. Di ba? Ganun yun. po natin Hindi ako galit ha. Ulahin ko, hindi ako galit. At para gusto ko lang maging gising lagi kayo sa pakikinig. Style. palakasin ang ating grupo. Patuloy pa natin palakasin ang ating samahan. May pera sila, may baril sila, pero tayo, mas malakas ang laban natin sa kanila. Tingnan mo pag ganyan nagsasalita, di ba? Lahat nakikinig. Pansin nyo? Ganun tayo. Kasi pag nagsasalita iba, may iba, nangaasar lang, nagpapatawa sa kanilang kinikengko yung seryosong usapan, kinikengko yung nagpapatawa. Although, okay, nagpapatawa ka, pero yung OOA-in mo yung sasabihin mo, kaya ibang loyalista, pati mga sasabihin nila, si Marcoleta, piluka. Tapos sasabihin pa nila, si Marcoleta, siya, sa sariling bibig niya nahuli siya, kaya siya kinasuhan ng plunder. Ang isda nahuhuli sa bibig, hindi sa buntot. Biruin mo si Marcoleta, inanalogy na lang ganon, para humanga sa kanila Pilipino. Naglalalim-laliman sila para yung Pilipino humanga sa kanila. Si Marcoleta daw, kaya daw siya kinasuhan ng plunder, galing daw sa bibig niya na nagdonate yung Alam mo, hindi si Marcoleta. Nagaling sa bibig niya, hindi niya papamak sarili niya. Meron ba namang ginurgur mo yung tao, sasabihin mo, ginurgur ko yung tao? Papamak mo sarili mo. Di ba? Sinabi niya yun kasi tapat siya, yun talaga nangyari. Ang mali lang, kinasuhan siya ng plunder. Hindi naman galing sa gobyerno yung perang binunit ni Mike. Talo na naman sila. Hindi, nangaasar na lang sila. Pati yung political analyst na pangalan nun. Yung pinklawa na medyo panort. Yung anong sinasabi niya. Di ba? Gigil na gigil kay Marcoleta eh. Paano? Napasara yung isang istasyon. Di ba? Gigil na gigil sila eh. Yun sabi ko sa inyo. Pag ang tao galit na galit at walang katwiran sa utak, wala silang makikitang katwiran sa isang tao. Kahit alam nila, ang tao ay hindi naman lahat ng sinasabi ay mali. Nakikita lang nila yung galit nila sa puso nila na ayaw ko yung tao na ayaw ko yan. Kahit anong sabihin niya, ayaw ko yan. Ganun sila. Kaya nga mga kasama, lumapit kami ni Speaker Bebot Alvarez sa ating pinuno ng ating samahan. Ang sabi namin sa kanya, Mayor, kailangan namin ng isang leader. Kailangan namin na may tumayo bilang simbolo ng aming pagkakaisa. Si Pangulong Duterte, nandito tayo hindi lamang para sa kanya, kung hindi ang prinsipyo, ang paninindigan, ang liderato na ipinakita ng isang Duterte para sa ating bansa. Tama. Galing. Dumako tayo dito kay Harry, okay ha? Dumako tayo. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Pasensya na. Hindi ako nakapag-vlog kahapon Biyernes. Normally, Sabado hindi ako nag-vlog, nagpapahinga. Pero kahapon po, masyado akong naabala kasi meron akong mga inaayos sa mga papeles para submission sa aking asylum. No?
mabuti na lang ho, pinag-aralan ko mabuti yung mga papeles dahil meron pala ako dapat na sagutin, no? Dahil may isang Pilipino na tumutol sa aking pagkaka-asylum. Dati, hindi ko masyado pinansin dahil sabi ko, well, hindi siya fan ko dahil 13,300,000 naman yung bumoto sa akin nung ako tumakbo ng Senado, hindi siya isa doon, no? Pero nung pinag-aralan ko muli, kinailangan talagang detalyadong sagutin ko yung kanyang mga paratang. Anyway, wag na natin i-discuss yan, no? Nakakabuisit lang ng araw. Pero gaya ng aking sinabi dati, no, pag-uusapan natin ngayon ang bagong Associate Counsel ni Tatay Digong na Beauty and Brains. Walang iba kundi si Kate Gibson. Alam niyo, si Kate Gibson ay kasama ni Peter Haynes nung napawalang sala nila itong si Bemba. Itong si Bemba, dating Vice President ng Congo, ay importante yung Alam kaso ko niya. may bago yatang attorney si PRRD na isa sa mga council defense ano niya na malakas daw at may possible na makalaya si PRRD. Sana. Kasi ito yung kauna-unang kaso na completely na-overturn ang conviction sa appeals chamber ng ICC. No? Pero hindi lang ito ang kasong hinawakan ni Kate Gibson. Bihasang-bihasa siya talaga sa International Criminal Law. Dahilan kung bakit kampante naman ako na talagang napakamabuting kamay ngayon ang nagdedepensa kay Tatay Digong. Bukod kay Bemba, si Kate Gibson ay naging co-counsel din doon sa kaso ni Nita Ganda, nasa ICC rin yan. Tapos meron siyang sa Kosovo Specialist Tribunal, abogado ni Hashim Thaki. Tapos kay Charles Taylor, at saka kay Karadzic sa ICTY, at saka kay Justin Mugonzi sa ICTR. At siya rin po ngayon ay tumutulong doon sa fact-finding mission sa Myanmar at saka abogado ng mga Rohingyans, no? Doon sa kanilang reklamo na gine-genocide sila ng iba't ibang bansa ngayon, no? Lalong-lalo na ng Myanmar. No? So, meron po siya talagang ties with Southeast Asia at ito yung mga Rohingyan at kampante po talaga ako, gaya na aking sinabi, na talagang nasa mabuting kamay si Tatay Digong. Well, in any case, bukod po dyan, ang tanong, bakit ba importante nga yung napanalo ni Peter Haynes at saka ni Kate Gibson na si Bemba? Si Bemba po, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Siya ay... Yan sa mga bansa kasi na yan, mahina talaga ang iba dyan sa justice system, kagaya ng mga Sudan, yan, ganyan. Kailangan talaga ng ICC niyan. Pero sa Pilipinas, hindi tayo papayag. Pilipino papayag? Akala ko ba proud Pilipino, matalino mga Pilipino? Ba't pumapayag sa ICC Banyaga? Ipahuli. Ibig sabihin pala, pinangangasiwaan tayo ng Banyaga, ibig sabihin, hindi, walang kakayahan ng Pilipino. Ganun lang yun eh. Di ho ba? Oh, wala kang kakayahan. Nagpasaklolo ka eh. Di ba? Inakusa ng crimes against humanity and war crimes, pero napatunayan nagkasala, napawalang bisa naman on appeal. Well, ito po gaya ng aking sinabi, kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng complete reversal ng judgment ng ICC. No? Hindi pa po yan nauulit na nagkaroon na talagang nabaliktad ang desisyon ng trial chamber sa appeals chamber. So bigatin po talaga itong si Peter Haynes at saka si Kate Gibson. Now, ano ba yung dahilan ko bakit napawalang sala itong si Bemba? Nako, Bemba napawalang sala pala. Ibig sabihin, si PRRD, pwedeng may possible na mapawalang sala si Pangulong Duterte. Di ba? Alam niyo po kasi yung mga pamamaraan para magkaroon ng pananagutan sa International Criminal Law, kapag ikaw nagkutos, kung hindi naman ikaw nagkutos, ay sa tinatawag ng command responsibility. No? Sa command responsibility, galing po yan sa Pilipinas, kaso ng Yamashita. Ang sinasabi dyan, nung panahon kasi na pinapatay ng mga Hapon yung mga sibilyan sa Pilipinas, ang naging depensa ni Yamashita, wala naman ako doon sa lugar ng patayan, hindi ko in-order yan. At dahil hindi ko in-order yan, wala akong pananagutan. Pero ang sabi nung tribunal na nag-convict kay Yamashita ng Philippine Supreme Court actually, no? Well, actually American Supreme Court, pero Philippine Supreme Court din yan, hindi dapat ganyan ang depensa kung ikaw ay isang military commander. Pag ikaw ay military commander, dapat alam mo, meron kang isang siste at dapat alam mo kung anong ginagawa ng mga kasundaluhan mo. No? At kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng siste para masigurado na tumutupad sa batas ng umiira pag merong labanan, yung magtatarget ng sibilyan, magtatarget ng mga protektadong mga instalasyon, ikaw ay magkakaroon ng pananagutan. Yan yung command responsibility. Pero dito kay Bemba, dahil siya isang vice president,
ang naging desisyon ng hukuman ay hindi sapat na patunayan na walang siste si Bemba para masigurado na yung batas ay natutupad ng kanilang kasundaluhan. Bakit? Kasi hindi naman siya military commander. Siya ay isang civilian commander. Siya ay isang vice president. At dahil dyan, sabi ng appeals chamber, dapat merong ebidensya na talagang alam niya yung nangyayari. Yung mga krimen na nangyayari sa ground at wala siyang ginawa para siya ay mapanagot sa mga krimen nangyari. No? At ang sabi nga ng tribunal, hindi enough na merong presumptive knowledge. Hindi enough na palibasa siya ay military commander, dapat alam niya. Dahil siya ay isang civilian commander bilang isang vice president, dapat meron talaga siyang alam. At dahil despite na alam niya yung mga krimen na nangyayari, wala siyang ginawa. So importante rin po yan sa larangan ng International Criminal Law kasi yung kaukanunahang desisyon na nagsasabi na may pagkakaiba ang command responsibility pag ikaw isang military commander at ikaw isang civilian leader. Pag ikaw isang military commander, dapat meron kang siste at hindi mo magagawa o magagamit na depensa na hindi mo nalalaman ang nangyayari. Pero kung ikaw naman ay civilian president o vice president, kinakailangan mapatunayan na may aktual na knowledge ka, aktual na kaalaman na nangyayari mga krimen at wala kang ginawa. Well, in any case, usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanib puwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po buwagin ng ICC. Naku, bubuwagin ng ICC. Yari kayo. Sanib puwersa sa 3 bansa, bubuwagin. 3 bansa, magsasanib puwersa, bubuwagin ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa ko sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na merong hukuman mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal na hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon ay gusto silang buwagin ng 3 pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiksyon. Palibasa, gusto nila magkasweldo, nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Pero Yun naman talaga dapat Pag di gumagana ang hukuman saka papasok ang ICC, ako pabor ako. Pag walang justice system sa bansa, pabor ako sa ICC. May justice system Di ba? Yun naman, sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni Kian, nagpupumilit ang International Criminal Court na magkaroon ng jurisdiction kasi nga mawawalan ng trabaho mga West, prosecutors at iba pang mga empleyado ng hukuman. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo at napatunayan natin dito at hindi naman natin tuluyang sinasabi na kayo na lang mag-search, no? At batay sa page 2, di ako sinabi na Russia ay naglabas ng warrant of arrest dun sa mga ICC, no? At syempre, hindi naman rekta si Putin yun, pero syempre, ang bansa na yun, si Putin na rin, no? At sinabi ng page na ating pinakita kanina, yun ang sinasabi kanina, no? Sana may katotohanan lahat ng yun, no? Sana magkatotoo lahat ng pwedeng plano na kung arestuhin man sila, maapektuhan sana si PRRD na makalaya. Sana lang, no? Maraming salamat na bunulong ko na naman kayo ng bagong kaalaman, isang komentaryong punong-puno ng kahulugan at makabuluhan, at ang talakayan na ito ay puno ng karunungan at kaalaman. Paalam sa inyo, mag-ingat lagi kayo.